Matino naman ako eh. Kailan talaga yung praning mag-isip? Nga pala. Dito muna ako. Buwisit kasi yung asawa ko eh. Pinalayas ba naman ako? Luka-lukang babae. Kala mo naman kagandahan. Gusto ko rin naman talagang umalis sa bahay na yun. Sino ba naman ang lalaking gustong makasamang losyang na misis? Na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo at tumalak. Nagsasawa na siya sa'yo, kamo. At saka, sino ba naman ang hindi malolosyang inanakan mo ba naman ng 10 na magkakasunod pa ang edad? Bukod pa ron, namumroblema rin siya kung paano bubuhayin ang mga anak ninyo dahil kung aasa lamang siya sa'yo, tiyak nagagapang sa gutom ang mga bata. Taon 2004, Southern Leyte. Tanghaling tapat, bitbit ni Arnel ang pansabong niyang manok sa kanyang kaliwang kamay, habang sa kanan naman ay ang isang bote ng alak na noon ay paubos na. Pasuray-suray niyang tinatahak ang matarik na daanan papunta sa bahay ng kanyang inang si Teresa. Nang makarating doon ay agad siyang nagsisigaw sa labas. Hoy, Teresa! Buksan mo tong pinto! Hoy! May tao ba rito? Letse naman oh! Nay! Nasaan ba yung matandang yun? Buisit naman talaga, oo. Makailang ulit pang nagsisigaw si Arnel at tila magigiba na ang pintuan dahil sa paulit-ulit niyang pagsipa doon. Ilang minuto lang ay lumabas din ang kanyang ina na kung susuriin ay bagong gising pa lamang at tila may iniinda na pananakit sa kanyang katawan. Oh, Arnel, anong ginagawa mo dito? At saka, ang ingay-ingay mo, nakakabulahaw ka na. Sus, sino naman ang mabubulahaw ko dito? Wala ka namang kapitbahay. Naka-social distancing ang mga kabayan. Akala mo naman may virus na nakakahawa. Nako. O siya, ano bang kailangan mo? At saka, ano ba yan? Kaya aga-aga umiinom ka. Idagdag mo pa yung hawak mo manok. Ay, Diyos ko, ilayo mo nga sa akin yan. Ano, bakit mo ba yan dinala rito? Gusto mo ba itinola ko yan, ha? Nako, tumigil ka na nga, Nay. Ang ingay-ingay mo. O eto, itali mo dyan sa labas ng manok ko. Siguraduhin mo na hindi yan makakawala, ha? Ay nako, ewan ko sa'yo, Arnel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para magtino ka. Matino naman ako eh. Kayo lang talaga yung praning mag-isip. O nga pala, dito muna ako. Visit kasi yung asawa ko eh. Pinalayas ba naman ako? Luka-lukang babae. Kala mo naman kagandahan. Gusto ko rin naman talagang umalis sa bahay na yun, no? Sino ba naman ang lalaking gustong makasama ang losyang na misis na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo at tumalak? Nagsasawa na siya sa'yo, kamo. At saka, sino ba naman ang hindi malolosyang? Inanakan mo ng 10 na magkakasunod pa ang edad. Bukod pa ron, namumroblema rin siya kung paano buhayin ang mga anak ninyo dahil kung aasa lamang siya sa'yo, tiyak nagagapang sa gutom ang mga bata. Baka gusto nyo rin makatikim nitong kamao ko, Nay. Ang ingay-ingay nyo, nakakarindi ka. Wala kayong pinagkaiba sa lecheng babaeng yun. Masaya nga akong umalis sa bahay, tapos dito, yan naman ang isasalubong nyo sa akin. O siya, sige na, dumito ka na muna. May ulam pa rin sa lamesa, kumain ka na. Nang makapasok sa bahay, ay agad na kumuha ng plato at kutsara ang lalaki. Malaki pa ang kanyang ngiti habang nagsasandok ng kanin. Ngunit nawala rin yun nang makita ang ulam. Buisit naman, oh. Nay, ano to? Bakit? Leche, grabe naman kayo. Ang sabi niyo may ulam tapos eto lang? Buisit na yan, oh. Bagoong? Masarap naman yan, Arnel. Nilagyan ko nga yan ng kamatis at sili. Ay, nako, wala ka talagang kwentang, Ina Teresa. Ay, siya, may sardinas dyan. Buksan mo na lamang. Wag na, buisit na yan. Ay, sige, ano bang gusto mo? Pahingin na lang ako ng pera. Eto, 50 lamang ang meron ako rito. Dagdagan mo naman. Siya, 100. Yan na lang ang meron ako. Ay, nako, hindi to kasi. Aanhin mo bang pera, ha? Kakain ako dun sa karinderya. Pagkatapos, yung sobra, maglalaro ko ng bilyar. Kaya dali na, dagdagan mo yan.
Yan na lamang talagang pera ko, Arnel. Hindi kasi ako nakapagtinda ngayon sa palengke. Ang sabihin mo, madamot ka lang. Ay, makalis na nga. Siya nga pala, pag uwi ko rito mamaya, dapat sarapan mo ang ulam, ha? Pagkatapos sabihin yon ng lalaki, ay pabagsak niyang isinara ang pintuan. Naiwan naman ang kanyang ina na nung mga sandaling yon ay naiiyak na. Si Arnel ang panganay na anak ni Teresa. Nung binata pa lamang ang lalaki, siya ay napasama sa barkadang masama ang impluwensya. Sa edad na 18 ay nakabuntis siya at nag-asawa sa murang edad. Nagkaroon siya ng 10 anak na halos hindi magkakalayo ang agwat. Namumroblema ang kanyang asawa dahil siya ay lulong sa bisyo. Pinalayas din siya ng babae dahil araw-araw siyang umuuwing lasing at ang mas malala pa, pinagbubuhatan niya ng kamay ang kanyang asawa, pati na rin ang kanyang mga anak. Dahil sa pagiging sakit sa ulo ni Arnel ay inatake rin sa puso ang kanyang ama at namatay. Mga 7 taon na ang nakalilipas. Samantala, ayos ka lang? Kung inaantok ka, matulog ka na lang muna. Gigisingin na lang kita pagdating natin doon. Ayos lamang ako, Pablo. Naramdaman ko lang kasi si baby na sumisipa. Hawakan mo nga. Naku, baby. Huwag kang malikot dyan sa tiyan ni Mama. Excited na raw kasi siyang lumabas. Ala siya, hindi pa pwede, uy. 4 na buwan pa bago ka makalabas dyan. Sa ngayon, diyan ka lang muna at magpalakas, ha? Huwag ka mag-alala. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Gumalaw ulit siya. Naramdaman mo yon, Jessel? Gumalaw siya, di ba? Lagi na siya nagpaparamdam, lalo na ngayong nandito ka na. Naku, ang lambing naman ng baby namin. Siya nga pala, baby. Mamaya mararamdaman mo rin yung kamay ni Lola Teresa mo. Dapat magpakabait ka lang dyan, ha? Huwag masyadong pasaway. Marami pang sinabi si Pablo sa kanyang anak na nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang asawang si Jessel. Sa ilang oras na biyahe ay nakarating din sila sa bahay ng ina ng lalaki na si Teresa. Nandito na tayo. Ano, ayos ka lang ba? Medyo malayo-layo pa naman yung nilakad natin. Ano ka ba? Huwag mo akong isipin. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Sigurado ka, ha? Oo naman. Ano lang talaga medyo masakit yung mga paa ko pero hindi naman gaano. O siya, lagyan na lang natin yan mamaya ng langis pampawala ng sakit. Nay! Nay! Tao po! Makailang ulit pang tinawag ni Pablo ang kanyang ina bago yun paubo-ubong lumabas ng bahay. Pablo? Anak! Hoy! Aba, bumisita ka! Diyos ko, matagal din mula nung huli nating pagkikita. Pasensya na po, Nay, ha? Kung minsan lang ako makadalaw sa inyo, busy lang talaga sa trabaho, eh. Lalo na ngayon, ha? Malapit nang lumabas ang apo ninyo. Tripling kayod na ho talagang ginagawa ko. Abay, magkakaroon na nga pala ako ng apo sa'yo, ano? Hindi na ako makapaghintay na makarga ko siya at may sayaw-sayaw. Mano po, Nay? Jessel, lalo kang gumaganda, iha. Nako, alam mo ba, kapag ang babaeng buntis ay gumaganda lalo, ibig sabihin nun, babae ang anak mo. Yan din po ang sabi-sabi rin sa amin, pero kahit ano pong kasarian niya, mahal na mahal pa rin po namin siya ni Pablo. Tama yon, pero kung babae ang bata, dapat ang pangalan ay Pabla. Kung lalaki naman ay Pablo Jr. Ang sagwa naman pakinggan nung Pabla, Nay, muntik na maging tabla. Mas maganda, princess kung babae, at kung lalaki naman, prince. Ay nako, mas maganda pa rin yung suhestyon ko. Yang sayo, pang-Amerikano lang yan. Dapat yung binibigay natin pangalan sa mga bata ay pang-Pilipino. Hindi ganyan na pang-ibang lahi. O siya, may naisip akong iba. Kung lalaki, Jello, at kung babae naman, Lucel. Galing ho yun sa pangalan naming dalawa ni Jessel. Maganda, di ba? Oo nga, ayos din yan. Sabi ko sa inyo siya nga pala, Nay, papasukin mo naman muna kami. Kasi pinapapak na ng lamok tong misis ko. Ay, oo nga pala,
Pasensya ka na, Jessel. Halika rito, pasok kayo. Pablo, yung mga gamit nyo, ilagay mo rin sa kwarto. Tutulungan na lamang kita mag-ayos ng mga yan mamaya. Doon na muna ako sa kusina. Ihahanda ko lang yung hapunan natin, ha? Tulungan ko na ho kayo, Nay. Sigurado ka ba? Pagod ka sa biyahe. Magpahinga ka na lang dyan. Ayos lang po ako. Huwag po kayo mag-alala. Tumulong si Jessel kay Teresa sa kusina, habang si Pablo naman ay abala sa paglalagay ng mga gamit sa kanilang kwarto. Nang matapos sa kanya-kanyang mga gawain, masaya nilang pinagsaluhan ang hapunan. Nay, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Sige lang, ano ba yon? May hihingin sana akong pabor. Sana po, ayos lamang sa inyo. Ay naku, kahit ano pa yon, basta't makakaya ko, gagawin ko. Sabihin mo lang. Yung kontraktor kasi namin na may project dun sa Davao, mga 3 buwan din daw yun. Tapos kami naman mga labor at foreman, isasama niya daw kami dun. 3 buwan din daw ho bago kami makakauwi. Pero may posibilidad din daw naman na mas maaga pa, kung matatapos ka agad yung trabaho namin. Oo, tapos ano? Ano yung pabor na hihingin mo? Kayo po muna sanang bahala sa mag-ina ko habang wala ako. Huwag po kayo mag-alala, magpapadala po ako ng pera sa inyo kada kinsenas para may pambili kayo ng mga kakailanganin nyo dito sa bahay. Abay, yun lang naman pala eh. O siya, kahit dito na kayo tumira, basta makasama ko lamang kayo. Gustuhin man naming tumira dito kasama nyo, Nay, pero hindi po namin pwedeng basta iwanan yung bahay namin dun sa kabilang probinsya. Ay nako, ayos lang. Bibisitahin niyo naman ako palagi, di ba? Oo naman, Nay. Siya nga pala, huwag niyo munang isipin yan. Ang importante, makakasama niyo ng 3 buwan na mag-ina ko. Hindi na kayo mag-iisa rito. Sa usaping mag-isa, may hindi pa pala ako nasasabi sa'yo. Ano po yun, Nay? Magsasalita na sana si Teresa, kaya lamang ay nabulabog sila dahil sa pabagsak na pagbukas ng pintuan. Pasuray-suray na naglakad papasok si Arnel habang hawak-hawak na naman ang bote ng alak at ang kanyang sigarilyo. Dumiretso ang lalaki sa kusina na parang walang nakikitang ibang tao. Nang mapansin na wala ng ulam at kanin, agad siyang nagwala at nagsisigaw. Teresa! Hoy! Nasa ka ba matanda ka, ha? Hindi ba't sinabihan na kita kanina na magluto ka ng masarap na ulam para sa akin? Ano to? Kahit kanin man lang wala. Buisit talagang buhay to, oo. Pasensya ka na. Akala ko kasi umuwi ka na sa inyo. Paano uwi? Leche yung mga tao ron. Ipapabarangay daw ba naman ako pag tumungtong pa ako dun sa bahay? Magtino ka na kasi. Parang awa mo na, Arnel. Huwag mo nga akong dinidiktahan, pal ka rin no? Parang sumusobra ka naman na, Kuya Arnel. Oh, Pablo! Diyan ka pala? Hindi kita napansin, ha? Pasensya na, ha? Siya nga pala. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito, ha? Bakit? Bawal na ba ako dito, Kuya? Tsaka ikaw, anong ginagawa mo dito sa bahay ni Nanay? Nandito ka lang ba para maging sakit sa ulo? Kasi kung ganun, pwede ka nang umalis. Abay, hindi mo rin, no? Tinatanong kita ng maayos, tapos sasagutin mo ako ng pabalang? Baka gusto mo tirisin kita dyan. Lit-lit mo pa naman. O edi, ikaw nang malaki ang katawan. Yun ba yung pinagmamalaki mo, Kuya? Ha? Ano sabi mo? Ulitin mo nga. Ang sabi ko, malaki ang katawan mo. Pero napakabatugan mo naman. Abay, hinahamo mo talaga ako, ha? Susugurin na sana ni Arnel si Pablo, ngunit pumagit na si Teresa, na nung mga sandaling yun ay umiiyak na. Ano ba? Tumigil nga kayong dalawa. Dadalawa lamang kayong anak ko tapos hindi pa kayo magkasundo. Tumabi ka nga dyan, tanda. Ano, takot ka ba masaktan yung paborito mong anak? Tumahimik ka, Arnel. Wala akong pinapaboran sa inyong dalawa. Jesus! Ang sabihin mo, takot ka lang masaktan yung pinakamamahal mong Pablito na yan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na pareho lang ang turing ko sa inyo, walang lamangan, at higit sa lahat pareho ko kayong mahal. Puisit na pagmamahal yan. Ang kailangan ko ngayon, makakain. Dahil gutom na ako. Hindi pagmamahal, hindi nakakabusog yan.
O siya, umupo ka na lang muna dyan. Magluluto lang ako saglit. Bilisan mo! Hinaan mo nga yung boses mo. Nagpapahinga pa naman ang asawa ni Pablo. Buntis yun. Bawal ma-stress. Pakialam ko. Huwag ka lang sana maging sakit sa ulo dito, kuya. Yun lang. Pagkatapos yun sabihin ni Pablo ay mabilis na siyang naglakad papunta sa kwarto kung saan mahimbing nang natutulog si Jessel. Ang sabi mo akong na yun? Huwag akong sakit sa ulo? Kung pitikin ko kaya ang itlog niya. Oh, ayan ka na naman. Ano ba? Pwede bang kumalma ka lang? Tsaka yung bibig mo, ayusin mo ang pagsasalita mo. Tumahimik ka nga dyan, tanda. Visit ka talaga eh. Ang ingay-ingay. Baka ay... Oo na, hindi na ako magsasalita. Kumalma ka at tumahimik ka lang dyan. Utos na naman. Siya nga pala, saan ako matutulog ngayon? Nandun sa kwarto yung paborito mong anak. Ako na una rito, tapos nagbida-bida na naman yung Pablo na yan. Asungot talaga sa buhay ko yung buwisit na yan eh. Doon ka na muna sa kwarto ko. Hayaan mo muna sila Pablo sa isang kwarto, lalo na't buntis si Jessel. Ayaw ko sa kwarto mo, no? Ang panghi kay Aaron. Ano mo panghi yung pinagsasasabi mo? Araw-araw ko naglilinis doon. Sige na. Tapos na ba yan, ha? Malapit na, saglit na lang. Upad mo naman talaga, Teresa. Marami pang pinagsasabi si Arnel, ngunit hindi na yon pinansin pa ng kanyang ina upang hindi na humaba ang kanilang usapan. Kinaumagahan, maagang gumising si Pablo para maghanap ng mga panggatong at mag-igib ng tubig, habang si Jessel naman tumulong sa kanyang biyanan sa paghahanda ng agahan. Nay, ayos lang po ba kung dito muna ako sa inyo ng mga ilang buwan? Aba, oo naman. Masaya nga ako lalo na't may makakausap na ako dito sa bahay. Salamat po talaga, Nay. Wala rin kasi akong kasama dun sa bahay kapag nagpunta na po sa Davao si Pablo. Mabuti nga at nandito ka para mabantayan kita at maalagaan. Yan din po ang rason kung bakit ako dinala rito ng anak ninyo. Siya nga po pala, ayos lang din ba kay Kuya Arnel na nandito ho kami? Ay nako, huwag mong pansinin yon. Sa ayaw at sa gusto niya, pamamahay ko pa rin to. Kaya ako pa rin ang masusunod. Naalimpungatan po kasi ako kagabi dahil sa pagtatalo ni na Pablo at Kuya Arnel. Ay nako, huwag mong pansinin yon. Mai-stress ka lamang sa kanya. Hindi naman po siguro. Nasaan na po pala si Kuya Arnel? Maagang umalis. Hindi ko alam kung saan na naman yun nagpupunta. Basta ang alam ko lang na wala yung 500 ko sa pitaka. Hala, nangupit po siya? Ay nako, ganoon na nga. Pero hayaan mo na. At saka, huwag mo sanang sabihin kay Pablo, ha? Para makaiwas din tayo sa gulo. Opo, Nay. Salamat naman. Tapos na ba yung niluluto mo? Malapit na po. Ay siya nga pala. Kailan bang alis ni Pablo? Bukas na po ng madaling araw, Nay. Inihanda ko na nga po pala yung ibang gamit niya para wala talagang maiwan. Abay, bukas na pala. Ang bilis naman. Oo nga po, Nay Mamaya pala pupunta ko sa palengke para magtinda. Baka kasi yung mga suki ko ay lumipat na sa iba. Problemang malaki yun. Gulay pa rin po bang tinitinda nyo doon? Oo, at saka mga isda na inaangkat ko. Malakas naman ho ang kita. Yung sa isda, binibigyan ako ng porsyento ng pinag-aangkatan ko. Binebenta ko rin naman yung mga isda niya na may kaunting tubo para naman hindi ako malugi. Yung mga gulay ko naman, medyo tumatagilid, lalo na't may mga umuutang na hindi na nagbabayad. At saka kinukupit ni Arnel yung kita ko, kaya medyo mahirap talaga pero nakakaraos naman. Huwag na po kayo masyadong magpagod, Nay. Ito lang kasi ang pinagkukunan ko sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Nandito na po kami ni Pablo, tutulungan po namin kayo. Basta kapag pagod na kayo, magpahinga po muna kayo. Ay nako, salamat Jessel. Noong araw na yun, walang ibang nangyari. Payapa ang lahat sapagkat hindi umuwi si Arnel. Kinabukasan, Nay, kayo na po munang bahala kay Jessel, ha? Huwag po kayong mag-alala. Magpapadala ako ng pera kada kinsenas para may panggastos kayo rito. Ay, Jesus, huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan to mag-ina mo. Salamat po talaga, Nay. Siya nga pala, may cellphone naman po kayo, di ba?
Sa inyo na lang ako tatawag kapag magpapadala na ako. Wala kasing cellphone si Jessel eh. Plano ko, pag uwi ko, tsaka ko siya bibilhan. O siya, sige lang. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo roon, ha? Kumain ka na maayos at saka huwag kang tumulad kay Kuya Arnel mo na puro lamang bisyo. Gumuhuman ang mundo, hindi ako tutulad kay Kuya, Nay. Mahal ko po si Jessel, lalong-lalo na magiging anak namin. Sila lang sapat na, at saka, syempre, mahal na mahal ko rin po kayo. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa ng kapatid mo, kahit na mabisyo yung buwisit na yon. Siya, sige na po, Nay. Alis na po ako. Baka kasi maiwan ako ng mga katrabaho ko eh. Mag-iingat ka ron, ha? Kayo rin po dito, Nay. O, Jessel, aalis na ako, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kapag may gusto kang kainin, sabihin mo lamang kay Nanay. Huwag ka mag-alala, hindi ako pababayaan ni Nanay dito. Nang umalis si Pablo ay naiwan sina Teresa at Jessel na malalim ang pagbuntong hininga. Medyo madilim pa nung mga sandaling yon kung kaya't bumalik pa sila sa pagtulog. Makalipas ang ilang oras, nagising na ang dalawa at masayang pinagsaluhan ang almusal. O Jessel, mamaya magtitinda ako sa palengke, ha? Mga 4:00 pa ng hapon ako makakauwi. Huwag ka mag-alala, anak. Magluluto naman ako ng pananghalian mo bago ko umalis, para hindi ka na mapagod. Ay, ano po ba kayo? Kaya ko naman po magluto, ako na ho yun. Huwag niyo na akong alalahanin. Hayaan mo na ako. Minsan lang naman kayo nandito at saka binilin ka sa akin ni Pablo. Ay nako, salamat po, Nay, pero kaya ko po talaga. O siya, sige. Hindi na ako mamimilit. Salamat po. Siya nga po pala, pwede po ba akong sumama sa inyo sa palengke? Huwag po kayo mag-alala, magaling po ako magtinda at makipag-usap sa mga customer. Ay nako, maingay doon at saka magulo. Sanay po ako sa ganon, Nay. Alam niyo naman po yata na maaga pong namatay yung mga magulang namin. 2 lang po kami magkapatid at ang ikinabubuhay po namin ang pagtitinda ng nyog at mangga sa palengke. Nahinto nga lang yon nung makapag-asawa na kami ni ate at nagkaroon na ng kanya-kanyang buhay. Kaya wag po kayo mag-alala. Sanay na sanay po ako sa ingay at gulo. Carry ko po yon. Abay, sige. Sabi rin naman nila na swerte raw ang mga buntis, kaya madaling mauubos ang paninda natin mamaya dahil sa'yo, sigurado ako dyan. Sana nga po para makauwi tayo na maaga. Anong oras po pala tayo aalis, Nay? Mga 8:00, magsasaing lang ulit ako at magluluto ng ulam para mayroon tayong baunin na pananghalian. Pagkatapos sabihin yon ni Teresa, iniwanan niya na si Jessel sa kwarto na nung mga sandaling yon ay nagbibihis na. Pagsapit ng 8:00, agad na silang nagpunta sa palengke, kung saan marami-rami na rin ang mga taong namimili. Tinulungan ni Jessel sa paglilinis ng pwesto ang kanyang biyanan, at nang matapos ay inilatag na nila ang kanilang mga panindang gulay. Ikaw na munang magbantay dito, Jessel, ha? Kapag may bumili, tingnan mo na lang ang mga presyong nakasulat dyan sa notebook. Saan po kayo pupunta, Nay? Doon lang sa pinag-aangkatan ko ng mga isda. Titingnan ko kung meron pa ba silang mga sariwang isda na pwede pang ibenta. Basta, yon. Ikaw na munang bahala rito. Ayos lang ba sa'yo? Umupo ka muna dyan. May upuan naman. Sige lang po, Nay. Balik po kayo kaagad, ha? Tanging pagtangulang ang isinagot ng matanda bago iniwan si Jessel, na nung mga sandaling yon ay abala na sa pag-aasikaso sa ilang mga customer. Nang makabalik ang kanyang biyanan, may kasama yung binata na buhat-buhat ang 2 balde ng isda. Diyan mo na lamang ilagay, Bobong. Salamat. Jessel, bigyan mo nga ng 50 tong si Bobong. Opo, Nay. Boboy, eto. Bobong po, ate, hindi po Boboy. At saka, salamat po rito, ha. Sorry, nagkamali ako. Sorry, Boboy. Ay, Bobong pala. Ayos lang po yun. Matanong ko lang po, kaano-ano niyo po si Aling Teresa? Nanay siya ng asawa ko. Ikaw, kaano-ano mo siya? Pamangkin ka ba niya? At saka, ilang taon ka na? Kalma lang, ate. Dahan-dahan po, isa-isa lang, mahina ang kalaban. Pero dahil ikaw po nagtanong, sige, sasagutin ko lahat.
Una, hindi kami magkaano-ano ni Aling Teresa. Pangalawa, rumaraket lang ako rito bilang utusan ng mga tindero-tindera. At saka, 17 taong gulang na po ako. 17 na nga lang. Ang lalim kasi ng 17 taong gulang eh. Kayo po ba? Ano pong pangalan nyo? Ilang taon na kayo? At bakit nyo lang kita nakita rito? Ang dami mo rin naman tanong. Dahan-dahan din. Mahina ang kalaban. Ay, pasensya na ate. Pero kahit paano, quits na tayo. Okay, sige. Ako si Jessel. Tawagin mo na lang akong Ate Jessel. 26 years old. At kung bakit ako nandito ay dahil nagbabakasyon ako kina Nanay Teresa. Kaya pala. Buntis po pala kayo? Ilang buwan na po yan? Ay, pasensya na po kung ang dami-dami kong tanong, Ate Jessel ha. 5 buwan na. Mag-6 na sa susunod na linggo. Nahilot na po ba yan? Ay, hindi. Ano bang tamang termino dun? Hilot naman, di ba? Basta yung parang minamasahe po ang tiyan para umayos ang posisyon ng bata sa sinapupunan ninyo. Hindi pa nga pero baka sa susunod na buwan. Yung lola ko po marunong manghilot. Kung magpapahilot po kayo, sa lola ko na lang po. Talaga? Sige, tatandaan ko yan. Opo, sabihan niyo lang po ako. Kahit na medyo may pagkabingi yung lola ko, magaling po yun. Dati kasi siyang kumadrona. Nung wala pa po siyang asawa, marunong ho siya magpaanak, maghilot, at marami pang iba. Aba, mabuti naman kung ganon. Kasi kung may mararamdaman akong pananakit, may kakilala na akong tao na pwede kong mapagtanungan at mahingan ng tulong. Ayos yan, ate. Ay, siya nga po pala. Lansones po, gusto nyo? Sa inyo na po ito. Sigurado ka? Opo naman, ate. At saka, dapat ang mga buntis kumakain ng mga prutas para malusog ang baby. Salamat, Bobong, ha. Ang bait mo naman. Ipagpatuloy mo lang yan. Sus, wala pong ano man yun, ate. At saka, bigay lang din naman po yan ng tindera ng lansones dun sa kabila Suhol niya, kumbaga. Ay, hala. Paano ka? Huwag niyo po akong isipin. Basta sa inyo na po yan. Maraming salamat dito, Bobong, ha? Walang anuman po, Ate Jessel. Siya nga po pala. Maiwan ko na po kayo. Maghahanap lang ako ng mapagkakakitaan dyan sa tabi-tabi. Matapos sabihin yun ng binata, ay agad na siyang umalis. Iniwan niya na ang magbiyanan at abala naman si Jessel sa pagbabalat ng lansones. Binigyan niya rin si Teresa na tuwang-tuwa dahil tila maraming nagkakagustong customer kay Jessel. Naging swerte ang babae sa negosyo ni Teresa sapagkat sa mga sumunod na araw ay palaging ubos ang kanyang paninda at ang ilang mamimili ay nagpapabalik-balik pa. Naging matiwasay din ang takbo ng araw ng dalawa dahil sa hindi bumabalik si Arnel sa puder ng kanyang ina. Ngunit isang araw. Ayos ka lang ba, Jessel? Opo, Nay. Bakit niyo po natanong? Malayo-layo na rin kasi yung nilakad natin at saka masyadong tirikang daan. Baka pagod ka na. Pwede naman tayo magpahinga muna sandali. Ayos lang ho ako, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Magsasabi rin ako kaagad sa inyo kapag may nararamdaman akong pananakit o pagod. Pasensya ka na kung ang layo ng bahay natin sa babaan. Bihira lang kasi ang pumapasok na sasakyan dito dahil nga sa sobrang pangit ng daanan. Hindi naman natin masisisi ang mga driver, Nay. Lalo na't likas talaga na ganito yung daan dito sa lugar ninyo. Hindi na nagsalita pa si Teresa. Bagkus ay tahimik lamang nilang tinahak ang daan pauwi. Nay? Oh, bakit? Bakit bukas yung pintuan? Hindi ba kinandado niyo yon bago tayo umalis? Aba, oo nga ano. Pagkatapos sabihin yon ni Teresa, ay nagmamadali siyang pumasok ng bahay. Habang si Jessel naman ay nakasunod, hawak-hawak ang kanyang puson na noon ay tila sumasakit. Arnel? Anong ginawa mo sa pintuan? Bakit nasira ito? Agad na napalingon si Jessel kay Teresa na nung mga sandaling yon ay pabalik-balik ang tingin sa pintuan na nasira at kay Arnel na kampanteng nakaupo sa upuan habang tinutungga ang bote ng alak. Arnel, magsasalita ka ba o hindi? Kitang-kita naman na nasira yan, nagtatanong pa. Bobo lang? Sagutin mo ko na maayos. Ano ba? Di sasagutin. Huwag ka nga high blood dyan. Una, nasira yan dahil sinira ko. Pangalawa,
Pangit naman yung pintuan mo, kaya palitan mo na. Pangatlo, kung nanghihinayang ka, edi ayusin mo. Tutal, kasalanan mo rin naman kung bakit nasira yan. Bakit? Dahil kinandado mong buwisit ka. Kung hindi ko sinira, edi hindi ako nakapasok. Sa katunayan nga, sa bintana sana ako dadaan, kaso baka mahirapan pa ako. Tsaka, yung pintuan na lang ang pinagdiskitaan ko, lalo na't kasinrupok ng buto mo sa katawan yung pintuan na yan. Arnel naman, parang awa mo na bumalik ka na sa katinuan. Dami mong dada. Kung hampasin kaya kita dyan, makikita mo kung ano hinahanap mo, Teresa. Ang akin lang naman, bakit hindi mo kami hinintay? Ba't ko kayo hintayin? Mauubos na lang ako ng mga lamok dyan sa labas, tapos yung mga leche niyong pagmumuka, hindi pa dumarating. Sana naman nag-iisip ka, Arnel. Ano na lang ang ipampapaayos ko dyan, ha? Hirap na nga tayo sa pera, tapos dinadagdagan mo pa. Di humingi ka sa paborito mong anak. May trabaho naman yung mokong na yun, di ba? Tumigil ka na. Huwag mong idamay ang kapatid mo sa mga kabulastugan mo rito, Arnel. Di wag. Sinasabi ko na nga kung paano mapapaayos yan. Ayusin mo yung pintuan. Bago dumilim bukas, dapat maayos na ulit yan. Inuutusan mo talaga ako? Kung ingud-ngud ko kaya ang pagmumukha mo. Baka nakakalimutan mo na ina mo ko. Mga yun. Paki ko ba, ha? Kahit santo ka pa, wala akong pakialam sa'yo. Hindi na sumagot pa si Teresa sa sinabing yon ng kanyang anak. Bagkus ay itinuon niya na lamang ang atensyon kay Jessel, na noon ay tila may iniindang sakit habang hawak-hawak ang kanyang puson. Jessel, ano masakit sa'yo? Medyo masakit lang po tong puson ko, Nay, pero huwag po kayo mag-alala. Mawawala rin po ito mamaya. Sigurado ka? Halika, sasamahan kita sa kwarto mo. Ilang hakbang pa lang ay napahinto na ang dalawa nang magsalita si Arnel. Psst! Hoy! Ako po ba, Kuya Arnel? Oo, ikaw nga. Ipagluto mo nga ako nun na mapupulutan ko rito. Dali na, bilisan mo. Arnel, ano ka ba? Wala ka na ba talagang hiya, ha? Bakit? Anong problema? Bawal ba ako mag-utos sa hipag ko? Anong silbi niyan dito kung hindi rin naman kikilos? Huwag mong pansinin yan, Jessel. Tara na, kailangan mo makapagpahinga. Oy, teka nga. Bingi ka ba? Sabing ipagluto mo ako ng pulutan Tatahimik ka ba o hindi? Bakit ba nakikialam ka, Nay? Ako na magluluto. Basta tumahimik ka lang dyan. Sige na nga. Sinabi mo Dali na. Bilisan mo dyan, ha? Huwag kang kukupad-kupad. Napabuntong hininga na lamang si Teresa habang hinahatid si Jessel sa kwarto. Pagkatapos ay ipinagluto ang kanyang anak na nung mga sandaling yun ay walang tigil sa pagmumura dahil sa pinapanood noong bakbakan na palabas sa TV. Samantala, sa kwarto naman ay abala sa paglalagay ng langis si Jessel sa kanyang buong katawan, lalo na sa bandang tiyan na noon ay nilalamig. Pasensya na kung ang ingay ng tiyuhin mo, baby, ha? Lasing kasi siya Huwag na lang nating pansinin, lalo na bawal tayong ma-stress. Basta, paglaki mo, dapat magmana ka kay papa mo, ha? Masipag, mapagmahal, mabait, at responsable. Namiss ko tuloy si Papa Pablo mo. Ikaw, namiss mo rin ba siya? Huwag ka mag-alala. Makakasama rin natin siya. Sa ngayon, kailangan niyo muna magtrabaho sa malayo para may pambili tayo ng diaper at gatas mo paglabas. Kumapit ka lang dyan at magpakabait ka kay Mama, ha? Habang wala dito si Papa. Habang nakangiti siyang kinakausap ang sanggol sa kanyang sinapupunan, na marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Kinaumagahan, biglang nagising si Jessel dahil sa malakas na sigawan. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa kung saan nagmumula ang ingay. Ano na naman ang gagawin mo dyan, Arnel? Akin na yan! Ibalik mo yan sa akin, parang awa mo na! Maliit lang naman to, Nay. Sige na, akin na lang. Tsaka magtitinda naman kay mamaya, di ba? Anong maliit? 2,000? Kita namin yan ni Jessel sa loob ng 3 araw. Mahirap kitain yan, Arnel. 3 araw lang naman pala Sisiw lang sa inyo yun. May pagkain naman kayo dyan. Puhunan ko yan sa gulay. Sa ginagawa mo, malulugi kami yan Ano na lang ang kakainin mo kung ganon, ha?
Ibalik mo na sa akin yan. Alam kong gagastusin mo lang yan sa mga walang kwentang bagay. Pwede ba wag mo nga akong sigawan, Teresa? Hindi na ako bata para sigaw-sigawan mo pa. Ibigay mo na sa akin yan. Akin na yung pitaka ko, ano ba? Akong taya sa inuman namin mamaya ng mga kumpare ko. Nakakahiya naman sa kanila kung wala akong ilalabas na pera. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, akin na to. Pagkatapos yon sabihin ni Arnel ay mabilis siyang lumabas sa kwarto ng kanyang ina. Binangga niya pa si Jessel na muntik ng ikatumba ng babae. Mabuti na lamang ay nahawakan siya kaagad ng kanyang biyanan. Ayos ka lang? Dito ka lang muna, Jessel. Hahabulin ko lang si Arnel. Sige lang po. Huwag niyo po akong alalahanin. Nagmamadaling sinundan ni Teresa ang kanyang anak na noon ay medyo malayo-layo na. Arnel, sandali lang! Tumigil ka! Bumalik ka rito! Ano ba? Ang ingay-ingay mo! Akin na yan! Ibigay mo sa akin yan! Yoko nga! Kunin mo kung makakaya mo! Itinaas pa ni Arnel ang kanyang kamay habang hawak-hawak ang pitaka. Pilit naman yung inaabot ng kanyang ina. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay tila nakaramdam ng pagod ang babae, kung kaya't tumigil na sa kanyang ginagawa. Pinagtawanan pa siya ng kanyang anak na kanyang ikinainsulto, kaya naman sinampal niya yon ng malakas. Anak ng teteng naman, oh. Talagang pagdadamutan mo ako, Teresa? Ang liit-liit lang nito, masyadong pinapalaki yung problema mo. Malapit na maubos ang pasensya ko sa iyo, Arnel. Suko na ako. Hindi ka na ba talaga magbabago? Hindi na. Yung pagbabago na yun, wala namang kwenta yan eh. Bukod doon, hindi lahat ng mababait napupunta sa langit. Kaya ako, ipagpapatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Total sa impyerno rin lang naman ang punta nating lahat eh. Dito palang nararanasan na natin yan, Teresa. Napakasama mo talaga. Sus, tumahimik ka na nga dyan. Hindi mo ba talaga ibabalik sa akin yan? Hindi, kaya tabi. Sabing tabi! Malakas na itinulak ni Arnel ang kanyang ina, na noon ay bumagsak sa lupa na maraming maliliit na bato. Ang hindi niya alam, sinundan pala sila ni Jessel pagkuway nilapitan noon ang biyanan at pinagpagan. Tama na, Kuya Arnel. Huwag mo naman ganyanin si nanay. Sobra-sobra na yung ginagawa mo. Ikaw huwag kang makialam, ha? Ang aga-agang drama-drama nyo. Palibhasa sarili mo lang ang iniisip mo. Wala ka ba talagang konsensya? Yung asawa at mga anak mo, tinalikuran mo na lang para sa sarili mong kasiyahan. Kuya Arnel, hindi ka na bata para sabihin pa sa'yo kung anong tama at mali. Alam mo ba, ang laki-laki ng katawan mo pero yung utak mo kasing liit ng langgam. Gumawa ka naman ng paraan para tumugma yung kilos mo sa edad mo. Hindi yung ganyan na para kang bata. Anong sabi mo? Tumahimik ka nga dyan. Malakas na tinulak ni Arnel si Jessel, dahilan ng pagkatumba ng babae. Arnel, anong ginawa mo? Hindi mo ba nakita? Tatanga-tanga. Pakailamero eh. Pwede ba patahimikin mo yung buwisit na yan? Pagkatapos sabihin yon ng lalaki, ay mabilis na yung naglakad papalayo at nagmamadaling sumakay ng tricycle. Sina Jessel at Teresa naman ay naiwan na parehong nililinis ang kanilang sarili. Ayos ka lang ba, Jessel? Opo, Nay. Buti na lang naitukod ko yung mga kamay ko, kaya hindi gaanong malakas ang pagbagsak ko sa lupa. Hindi na ba masakit ang puson mo? Hindi na po gaano. Salamat po sa pagtatanong, Nay. Mabuti naman. Halika na't bumalik na tayo sa bahay. Gamutin natin yung kamay mo. Namumula. Ay, teka sandali. Jessel, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ano po yun, Nay? Sige po. Sana'y wag mo na lamang itong sabihin kay Pablo, ha? Yung mga nangyayari dito sa atin na lamang. Ayaw ko lang kasing mas lalo pang magkalayo yung loob ni na Pablo at Arnel sa isa't isa, at saka baka mas lalo pang magkagulo. Kung yun po ang makakabuti, sige po, Nay. Maraming salamat. Tara na sa loob. Dahan-dahan lang, ha? Inalalayan si Jessel ng kanyang biyanan papasok sa loob ng bahay. Ginamot siya noon sapagkat namumula na ang kanyang kamay at malaki-laki rin ang galos dulot ng pagbagsak niya sa lupa kanina.
Hindi sila nakapagtinda nung araw na yun, maging ng mga sumunod na araw. Ayaw rin kasing iwan ni Teresa si Jessel na mag-isa sa bahay dahil baka biglang umuwi si Arnel at mapagdiskitahan ang babae. Hindi niya rin yon maisama sa palengke dahil kailangan magpahinga ni Jessel dulot ng pabalik-balik na pagsakit ng kanyang tiyan. Isang araw, Kailangan na natin makapagtinda. Paubos na yung perang pinadala sa atin ni Pablo. Sasamahan ko po kayo, Nay. Hindi, magpahinga ka lamang dito. Hindi na siguro uuwi yung Arnel na yon, lalo na't ilang araw na rin siyang hindi nagpapakita. Wala na akong nararamdamang sakit, Nay. Ayos na po talaga ako. Kaya sige na po, sasamahan ko na po kayo. Ay, sige na nga. O siya, magbihis ka na roon. Maghahanda lamang ako ng babaunin natin para sa pananghalian. Nang matapos silang makapaghanda, ay agad din silang nagtungo sa palengke. Naglinis lang sila saglit sa pwesto at nagtinda na. Hi po, Ate Jessel. Uy, B-boy, bagong gupit ah. Bobong po. Joke lang. Napansin niyo po pala yung buhok ko. Ano, gwapo po ba? Aba, syempre naman. Nako, sa kapugian mong yan, tsak maraming magpapabalik-balik ditong customer. May pagkabulera ka rin, ate, no? Ay, siya nga pala, mangga po, oh. Nung malaman ko po kasing nagbukas ulit kayo ng pwesto nyo rito ni Aling Teresa, bumili po ako kagad ng mangga para sa inyo. Naksa, salamat dito, Bobong, ha? Walang ano po yun. Si Aling Teresa po, nasaan? Nandun sa pinag-aangkatan niya ng isda. Ganun po ba? Maiwan ko na po muna kayo, pupuntahan ko lang po siya. Tanging pagtango lang ang isinagot ni Jessel bilang tugon sa binata. Tsaka ibinalik ulit ang atensyon sa ilang mga customer na namimili ng kanilang panindang gulay. Ilang araw ang lumipas, patuloy na ganoon ang nangyayari. Ngunit isang araw, umuwi na naman si Arnel sa kanilang bahay at tulad ng dati, lasing na naman ang lalaki. Ang haba na pala ng buhok ko. Psst! Hoy! Halika nga rito. Bilisan mo! Ako po ba, Kuya Arnel? Malamang. Kanino ba ako nakatingin? Ano pong kailangan niyo sa akin? Marunong ka ba manggupit? Gupitan mo nga ako nang may silbi ka dyan. Hindi po ako marunong. Pasensya na po kayo. Ay, teka, sandali lang. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos magsalita. Pwede po ba diretsuhin niyo na ako? Ano bang kailangan niyo sa akin, Kuya Arnel? Sabi ko nga gupit, pero wag na lang. Baka makalbo pa ako. Nakita mo ba yung short ko ron? Laban mo nga, pati yung damit ko na kulay dilaw. Susutin ko yung bukas eh. Kaya dapat bukas ng umaga, tuyo na yung mga yan. Kayo na lang po ang maglaba. Tutal wala naman po kayong ginagawa. Babastos ka. Susundin mo ba ako o hindi? Pasensya na po pero pagod po ako. Ay, hindi. Kami pala ni Nanay. Pagod kami sa buong araw na pagtitinda dun sa palengke. Pero may pambili kami ng bigas na pampakain sa tulad niyong sarado ang pag-iisip. Aba, ayos Kanino mo natutunan yan? Yan ang gusto ko sa mga babae, yung matapang at walang preno kung magsalita. Astig! Grabe! Kung wala na kayong sasabihin, maiwan ko na po kayo. Hindi ka ba talaga marunong manggupit? Ha? Hindi. Magmasahe. Masahihin mo na nga lang ako. Hindi rin ako marunong. Naknan teteng, wala ka palang silbi. Bakit kayo nasawa ni Pablo, wala ka naman palang kwenta? Hoy, huwag mong idamay si Pablo rito. Hindi porket di kita sinunod, pagsasalitaan mo na ako ng ganyan. Mahiya ka rin naman sa sarili mo, Kuya Arnel. Ang kapal na mukha mo magsabi na walang silbi, ikaw tong walang silbi. Dapat nga umuwi ka sa inyo Hindi yung iiwan mo na lang yung asawa mo't mga anak dahil lamang sa bisyo. Kaya bago ka magsalita, tingnan mo muna yung sarili mo. Ikaw kasing tinatamaan sa mga pinagsasasabi. Hindi na natapos pa ni Jessel ang sasabihin, sapagkat buong puwersa siyang sinampal ni Arnel na siyang dahilan ng kanyang pagkatumba. Nang marinig naman ni Teresa ang sigaw ni Jessel, nagmamadali yung nagtungo sa sala at agad na humarang sa pagitan ng dalawa na noon ay nagkakainitan na. Arnel, ano na naman kalokohan to?
Sinasagot-sagot ako ng bisit na yan eh. Lumayas ka rito! Lumayas ka na sa pamamahay ko at huwag ka nang bumalik pa kahit kailan! Ano? Hoy, Teresa, dahil lang sa babaeng yan, palalayasin mo ako? Grabe ka naman. Siya nagsimula nito, kaya yan, nakatikim sa akin. Tama na, Arnel. Punong-puno na talaga ako sa'yo. Sige na, umuwi ka na sa inyo at magpakama ka sa mga anak mo. Sus, bunganga mo. Nagsipilyo ka ba? Teka, tapos mo na ba lutuin yung ulam? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Ay, ewan ko na lamang talaga. Sige na, umalis ka na rito. Nak ng teteng, napakadrama naman. Hoy, Jessel, di pa tayo tapos ah. Kala mo mananalo sa pamas. Pagkatapos sabihin yun ni Arnel ay nagtungo na siya sa kusina. Naiwan naman sa sala ang dalawa. Ayos ka lang ba, Jessel? Ayos lang po, Nay. Parang humihilab lang po ang tiyan ko. 2 beses ka nang natumba. Huwag po kayo mag-alala. Pinoprotektahan ko po ang baby namin. Hindi ko po hayaang maapektuhan siya. Kapag may inutos sa'yo si Arnel, sabihan mo lang ako kaagad para ako nang gagawa. At saka, kung may masabi man siyang nakakasakit sa'yo, huwag mo na lamang pansinin para iwas tayo sa gulo. Ha? Opo, Nay. Pasensya na po. Hindi ko na po talaga mapigilan ang sarili ko eh. Nang sumunod na araw, ganun na lamang ang ginawa ni Jessel. Hindi niya na lamang pinansin ang lahat ng panginsulto ni Arnel. Pilit niya ring iniiwasan ng lalaki sapagkat minsan ay tila malagkit ang pagkakatitig nito sa kanyang katawan. Nasaan si nanay? Nagluluto po ng hapunan. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Kontihan mo lang ang asukal ha. Oh, ba't nakatingin ka pa? Sige na, bilisan mo. May ginagawa po ako, kayo na lang. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Ang simple-simple lang nung inuutos ko, hindi mo pa magawa? Teka nga, saan ka ba magaling, ha? Sa kama ba? Yun lang ba ang rason kung bakit ka inasawa ng kapatid ko? Kung ganon, baka naman pwedeng... Lumayo ka sa akin. Subukan mo lumapit, papatayin kita. Uy! Gamit ang ano? Yang walis? Nagpapatawa ka ba? Lumayo ka sabi. Sige. Siya nga pala. Narinig ko kayo nag-usap kagabi ni Teresa. May padala pala si Pablo. Ano naman ngayon kung nagpadala siya? Pairam naman na 1,000 dyan, oh. Wala na. Ibinili na namin ng bigas at makakain dito. At saka pwede ba lumayo ka nga sa akin? Ang baho ng hininga mo. Arte, kala mo naman nagsisipilyo. Pagkatapos sabihin yon ni Arnel, ay mabilis nang nagtungo sa kusina si Jessel, kung saan abala ang kanyang biyanan sa pagluluto. Nay, may load po ba kayo? Oo, bakit? Tatawagan mo ba si Pablo? Opo, sana, Nay eh. O siya, sige lang. Eto. Salamat po, Nay. Agad na hinanap ni Jessel ang numero ni Pablo at tinawagan ang kanyang asawa. Matagal bago yun sagutin ng lalaki. Hello po, Nay. Pasensya na po kung medyo matagal kong nasagot. Kumakain po kasi kami. Si Jessel to. Uy, mahal, ikaw pala. Ano, kumusta kayo dyan? Ang baby natin. Ayos lang naman kami, Tito. Tumutulong pa rin ako kay nanay sa palengke. At saka si baby, ayos na ayos lang siya. Minsan lang siyang magparamdam. Wala ka raw kasi. Naku, namimiss ko tuloy kayo lalo. Pakisabi kay baby na 2 buwan na lang at magkakasama na ulit tayo. Makakarating yan sa kanya. May vitamins ka pa ba dyan? Meron pa naman. Oo nga pala. Ikaw, kumusta ka dyan? Namimiss na kita ng sobra. Ang tamis naman nun. Namimiss na rin kita, mahal ko. Hindi ka naman pinababayaan dyan ni nanay. Kapag may gusto kang kainin, sabihin mo lang kaagad sa kanya, ha? Ay, sige na pala, mahal. Tatapusin ko lang tong kinakain ko. Mag-iingat kayo dyan, ha? Mahal na mahal kita. Mag-iingat ka rin dyan, mahal. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos ng usapang yun, ibinalik na ni Jessel ang cellphone kay Teresa, na noon ay malapad ang ngiting nakatingin sa kanya. Bakit ganyan po ang ngiti ninyo, Nay? Wala. Natutuwa lang ako sa inyo ni Pablo. Nagpapasalamat talaga ako sa anak kong yun kasi napaka-responsable niya at mapagmahal. Napakaswerte ko po sa anak ninyo. Sana hindi siya magbago. Hindi yan.
Mabait na bata yun eh. Sana talaga bigyan ako ng mahabang panahon para makasama ko pa kayo ng matagal. Nay naman, iba yung dating sa akin ng mga sinasabi niyo. Hindi natin alam ang buhay, Jessel. Matanda na ako at hindi natin alam kung kailan ako kukunin ng Panginoon. Huwag nga po kayo magsalita ng ganyan, Nay. Nagsasabi lamang ako ng mga posibleng mangyari. Kahit na ho, basta wag niyo nang babanggitin sa akin ang tungkol dyan. Ay, sige na, hindi na. O siya, umupo ka dyan at kakain na tayo. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang tila pagbagsak ng katawan ni Teresa. Pumayat ang ginang at tila malalim palagi ang iniisip na ikinababahala naman ng kanyang manugang. Nay, ano pong problema? Magpa-check up na po kaya kayo. Ano ka ba? Wala akong sakit. Ano ho yan? Ay, trangkaso lamang ito. Magpahinga na lang po muna kayo rito ng ilang araw, Nay. Ako na lang po muna magtitinda sa palengke. Huwag mo na akong alalahanin. Gagaling din ako. Siya, tara na. Napabuntong hininga na lamang si Jessel sa mga sinabing yon ng kanyang biyanan. Ayaw niya nang mangulit pa sapagkat alam niyang hindi rin magsasabi ng totoo si Teresa. Sa paglipas ng mga araw, nahuhuli ni Jessel si Arnel na sumisilip sa kanya sa tuwing siya ay naliligo. Tila hinuhubaran siya nito sa imahinasyon dahil sa nakakakilabot nitong tingin. Minsan naman, nagsasarili ang lalaki, eksakto talaga na siya lamang ang nakakakita. Natatakot na si Jessel sa pinapakita ng kanyang bayaw, kaya para makaiwas sa lalaki ay palagi siyang nakadikit kay Teresa. Isang araw. Ang sakit po ng puson ko, Nay. Medyo masama rin po ang pakiramdam ko. Huwag ka na lang munang sumama sa akin sa palengke. Dito ka na lamang magpahinga. Wala ho kayong kasama ron. Kailangan niyo po ang tulong ko. Huwag ka mag-alala. Kaunti lang naman yung mga gulay natin doon. Ititinda ko lang saglit. Pagkaubos ay uuwi na rin ako kaagad. Sige po. Mag-iingat po kayo, Nay, ha? Salamat, anak. At saka, huwag ka mag-alala, ha? Hindi siguro uuwi ngayon si Arnel. 2 araw na yung hindi umuwi eh. Baka sa susunod na linggo pa yun bumalik dito. Opo, sana nga po wag na siyang umuwi. Ay, siya nga po pala. Makulimlim po ang kalangitan, medyo malakas din ang hangin. Magdala po kayo ng payong para handa kayo kung sakaling umulan. Tanging pagtango lamang ang isinagot ng kanyang biyanan. Pagkatapos noon ay umalis na, bitbit ang payong at ang pitaka nitong naglalaman ng kita sa palengke. Naiwan naman ng sandaling yon si Jessel na abala sa pagsasara ng mga pintuan. Makalipas ang ilang oras, bumuhos ang napakalakas na ulan, sinabayan pa yon ng pagkulog at pagkidlat. Nilagyan naman niya ng langis ang kanyang tiyan na noon ay sobrang lamig. Walang tigil din yon sa paghilab at pabalik-balik na pananakit. Para mawala ang kanyang nararamdaman ay patagilid siyang humiga sa kama, nagtalukbong at sabay pikit ng mga mata. Bumabangon lamang siya para kumain at pagkatapos ay bumabalik na ulit sa pagkakahiga. Samantala, walang tigil sa pagmumura si Arnel habang naglalakad sa maputik at madulas na daan pauwi sa bahay ng kanyang ina. Kagagaling niya lamang sa kanyang kumpare kung saan pinagalitan yon ng kanyang asawa dahil sa maaga nilang pag-inom ng alak. Bukod sa ayaw niyang madamay sa away mag-asawa, ayaw niya rin ng ingay, kung kaya't napilitan na lamang siyang umuwi kahit malakas pa ang ulan nung mga sandaling yon. Nilakad lamang ni Arnel ang malayong kalsada sapagkat wala na ring perang pamasahe para sa tricycle. Hindi naman siya pinapasakay ng ilang driver sapagkat maraming beses na siyang hindi nagbabayad. Nang makarating siya sa bahay, mabilis niyang pinihit ang seradurang bagong bili ng kanyang ina
Ipinagawa kasing muli ang pintuan nila nung masira yon ni Arnel. Ay, buwisit! Hoy! Buksan nyo nga itong pinto! Teresa, nandiyan ka ba? Hoy! Buksan nyo sa amin to eh! Paulit-ulit siyang sumisigaw sa labas ng bahay, ngunit dahil sa lakas ng ulan, hindi yun naririnig ng tao sa loob. Pilit niya mang sirain ang pinto ay hindi niya magawa dahil bagong gawa lamang yun, at tila nagmula pa sa matibay na materyales. Ang ginawa na lamang ng lalaki ay pumunta sa likod bahay at sumilip sa bintana ng 2 kwarto. Sinimulan niyang tanggalin ang jalousie, ngunit nahirapan siya dahil nakasarado yon. Kung kaya't agad siyang lumipat sa kabilang bintana kung saan nakabukas lamang. Tanging tuwalya lang ang nakatakip para hindi tuluyang makita ang nasa loob. Mabilis niyang tinanggal isa-isa ang mga natirang jalousie at nang matapos ay agad siyang sumampa at pumasok sa loob. Iginala niya ang kanyang paningin at agad na nakita si Jessel na noon ay kitang-kita ang makikinis na binti dahil sa tila maikli nitong bestida. Kapansin-pansin din ang malaki nitong hinaharap na ikinangisi ng lalaki. Agad siyang umupo sa kama at sinimulang haplusin ang binti ng babae. Itinaas niya rin ang suot na bestida ni Jessel na ikinagising nito. Ha? Anong ginagawa mo rito? Lumayo ka sa akin! Shh! Alam mo ba, malamig ang panahon ngayon. Sarap makipagbuno, kaya huwag ka nang maarte. Ano? Nababaliw ka na ba talaga, Kuya Arnel? Baliw na baliw ako sa'yo nung una pa nang kita makita. Dali na, huwag ka nang pakipot. Bitiwan mo ako! Huwag mo ako hawakan! Lumayo ka sa akin! Ano ba? Ang arte mo naman. Pwisit na yan. Alam mo bang mas malaki ako kaysa kay Pablo? Bukod pa ron, mas magaling ako sa kanya. Tingnan mo nga ang hina-hina ng asawa mo. Isa pa lang ang magiging anak nyo, samantalang ako 10 na. Hindi kasi magaling yung asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, sa akin ka na lang. Siguradong sigurado ko na magkakaroon ka ng 100 anak. Huwag! Parang awa mo na, bitiwan mo ako! Aray! Ang sakit! Lumayo ka sa akin! Kung hindi ka patitigil sa kagagalaw, itatali kita rito. Huwag ka nang magpumiglas pa. Paliligayahin naman kita eh. Kadiri ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Walang makakarinig sa'yo kaya tumahimik ka na lang. Walang tigil sa kasisigaw si Jessel habang umiiyak. Hindi niya alam ang mararamdaman nung mga sandaling yon, sapagkat mas lalong sumakit ang kanyang tiyan nang pumaibabaw sa kanya si Arnel, na tila sinasaniban ng sandamakmak na demonyo. Kahit anong gawing pagpupumiglas ng babae, ay wala pa rin siyang laban kay Arnel dahil hamak na mas malakas yon sa kanya. Hindi na rin siya makapanlaban pa nang punitin ni Arnel ang suot niyang bestida. Sinubukan niyang itulak yon papalayo, ngunit sinikmuraan lamang siya ng kanyang bayaw. Samantala, medyo madilim na nang makauwi si Teresa. Malakas pa rin ang buhos ng ulan nung mga oras na yon. Ay, ano ba yan? Nakalimutan ko palang dalhin yung susi. Jessel? Jessel, anak, buksan mo naman tong pinto. Ay, natutulog siguro yon. Iha, pakibukas mo tong pinto. Nandito na ako. Habang tinatawag ang pangalan ng kanyang manugang, walang tigil sa pagkatok sa pintuan si Teresa. Ilang minuto na siyang nakatayo sa labas, ngunit hindi pa rin siya pinagbubuksan ni Jessel. Ang ginawa niya na lamang ay nagtungo sa likod bahay kung saan may bintana sa kwarto ng babae. Diyos ko, ano to? Arnel, anong ginagawa mo? Nay, tulungan niyo ako, Nay! Mabilis na sumampa si Teresa sa bintana at pumasok sa loob ng kwarto. Agad niyang hinampas ng payong si Arnel na nung mga sandaling yon ay hindi pa rin tumitigil kahit nakita na ng kanyang ina ang kanyang kababuyang ginagawa sa kanyang hipag na buntis. Arnel, umalis ka dyan! Ano ka ba?
Buisit ka talagang matanda ka, istorbo ka eh. Lumayas ka rito! Ang ingay-ingay mo, pakialamera ka. Halika nga rito. Aray! Bitiwan mo buhok ko! Masakit! Mabilis na hinablot ni Arnel ang buhok ni Teresa at hinila papunta sa sala. Sinakal ng lalaki ang kanyang ina habang pinagsususuntok sa tiyan. Wala ring tigil sa kasisigaw si Jessel, sabay hampas ng walis kay Arnel. Dahil sa kanyang ginawa ay malakas siyang itinulak ng kanyang bayaw, dahilan ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang hita. Kahit na sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ay pinilit niya pa ring tumayo upang tulungan ang kanyang biyanan na hindi pa rin tinitigilan ng anak nito. Jessel, umalis ka na! Yun lamang ang tanging nasabi ni Teresa bago siya nawalan ng malay. Nagdadalawang isip namang tumakbo palabas si Jessel, ngunit nang makita niyang sinaksak ni Arnel ng bubog mula sa nabasag na flower vase ang ina nito sa leeg, ay agad na siyang tumakbo palabas ng bahay. Kahit na tila hindi na maipaliwanag ang nararamdaman niyang pananakit ng tiyan, maging ang buo niyang kalamnan, walang tigil din ang pag-agos ng dugo sa kanyang hita habang tumatakbo sa maputik na daan. Madilim na nung mga sandaling yun, malakas pa ang buhos ng ulan at ang mas nakakatakot ay ang malakas na pagkidlat. Walang suot na tsinelas ang babae, kung kaya't ilang beses din siyang nadulas at natumba sa putikan. Punit-punit na bestida lamang ang tanging kanyang kasuotan, nakaunting bahagi na lang ng kanyang katawan ang natatakpan. Nang makarating sa kalsada, ay wala siyang tigil sa paglingon sa pinanggalingan. Naroon pa rin ang takot ng babae na baka bigla na lamang sumulpot ang kanyang bayaw. Ilang minuto rin siyang nag-aabang ng tricycle, ngunit tila walang dumaraan. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng panghihina dulot ng pananakit ng kanyang tiyan, hanggang sa siya ay tuluyan ng nawalan ng malay sa gilid ng kalsadang yun, sa kalagitnaan ng madilim at malamig na gabi. Samantala, malalim ang buntong hiningang pinakawalan ni Bobong habang nakatingala sa kalangitan. Uy, Bobong, ano na naman ang iniisip mo dyan, ha? Naku, hulaan ko, chicks na naman yan, no? Hindi baliw ka talaga kahit kailan, Warren. At saka, ang bata-bata ko pa para dyan, no? Weh, ay, oo nga pala, tara na, baka kasi bumuhos na ulit ang ulan. O siya, sige, nasan ba yung tricycle mo? Nandun sa may harapan ng butika. Ano yung mga dala-dala mo? Eto, mga kamatis na malapit ng mabulok at mga may damage. Binigay to sa akin ng isa sa mga tindera dito. Ganun ba? Pahingi naman ako. Sige lang, so itong isang plastic, sa akin naman tong isa. Bah, salamat pare Matapos ang usapang yun, sumakay na sila sa tricycle na pagmamay-ari ni Warren. Ilang sandali pa, tumila na ang ulan nung mga oras na yun, kung kaya't payapa nilang tinahak ang daan pauwi. Habang umaandar ang tricycle, ay biglang nahagip ng ilaw ang isang babae na nakahandusay sa tabing kalsada. Oh, ano yun? Hinto mo nga, pre. Uy, Bobong, saan ka pupunta? Hintayin mo ako! Hoy! Agad na bumaba ng tricycle si Bobong at nagmamadaling lumapit kung saan nakahiga ang naturang babae. Ha? Ate Jessel? Ate, gumising ka! Uy, Bobong, walang iya ka naman bakit hindi mo ako hinintay? Ha? Sino yan? Naalala mo yung si Aling Teresa? Asawa to nung anak niya. Oo, parang pamilyar siya sa akin. Nakita ko na yun sa palengke. Pero, buhay pa ba yan, ha? Hawakan mo nga yung pulsuhan. Tingnan mo kung pumipintik pa. Oo, buhay pa. Nawalan lang siguro siya ng malay. Anong gagawin natin dyan? Wala naman tayong pera pampa-ospital. Ay, naku, kinakabahan ako, Bobong. Baka sabihin ng mga tao, ginahasa natin yan. Kasi, tingnan mo yung suot niya, Dalhin natin siya kay Lola.
Dali na. Tulungan mo akong isakay sa tricycle. Oh, sige, hintayin mo ako. Dadaling ko lang yung tricycle dito. Pinagtulungan ng dalawang binatang buhatin si Jessel para makasakay sa tricycle at saka yun pinaharurot ng takbo ni Warren. Nang makarating sa maliit na kubo ni Bobong, mabilis nilang ipinasok ang babae at inihiga sa sahig. Nasaan ba si Lola? Lola Lita! Baka naman nanguha na naman yun ng kung ano-anong insekto sa gubat para pag-eksperimentuhan niya. Paano, pre? Uwi na ako. Baka kung anong krimen ang kinasangkutan ng babaeng yan. Huwag mong idadawit ang pangalan ko, ah. Ay, sige na. Umalis ka na. Huwag ka mag-alala. Salamat sa libreng sakay, pre, ah. Nang makaalis si Warren, agad na nagpakulo ng mainit na tubig si Bobong at saka pa ulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kanyang lola. Ilang minuto pang paghihintay ay dumating na rin ang matanda. Saan ka na naman lang galing? Doon sa banyo. Medyo sumakit kasi ang tiyan ko dahil siguro doon sa dalamong ulam kagabi. Ang ingay-ingay mo, abot sa ibang planeta yung boses mo. Nakakahiya ka. Hindi tuloy ako nakatae na maayos. Ay naku, napakadugyot talaga nitong lola ko. Kung hampasin kaya kita nitong tungkod ko, makikita mo lamang talaga. Biro lang naman yon. Pero may kailangan po kayong malaman. Teka, bakit mo ba ako hinihila? Sandali, bakit parang may mancha ng dugo yan damit mo, ha? Lola, tingnan nyo. Sino yan? At saka, bakit ganyan ang itsura niya? Bukod pa ron, bakit mo yan dinala rito? Naalala niyo po ba si Aling Teresa, yung nagtitinda ng gulay at isda sa palengke? Basta, yung suki niya po dati. Oo, bakit? Anong meron kay Teresa? Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkita noon. At saka, ayan, ano ka ba? Sino yung babaeng yan? Makinig nga po kasi kay Ola. Ang babae pong yan, si Ate Jessel. Manugang po siya ni Aling Teresa. Kanina po, habang pauwi kami, nakita namin siya nakahandusay sa tabing kalsada. Basta po mahabang kwento. Gamutin niyo na po siya, sige na. At saka, kinakabahan po ako sa sitwasyon ni Ate Jessel. Buntis pa naman po siya. Buntis pala ito Bakit hindi mo kaagad sinabi? Marami pang sinabi si Bobong, ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng kanyang lola. Agad na itinabi ni Lola Lita ang kumot na ibinalot kay Jessel. Sa kanya naman hinawakan ang pulsuhan nito at pinakiramdaman. Tiningnan niya ang bandang hita ng babae na noon ay marami pa ring naglalabasang dugo. Namumuuna ang ilan at ang mas malala pa ay may maliit na parang sanggol na hindi pa talaga buo. Babang, kunin mo nga yung langis ko dyan sa may altar at yung iba pang mga kumot. Dalian mo. Nakuna ng babaeng ito. Kailangan ko siyang hilutin para mailabas ang natira. Wala na po yung baby, Lola? Oo, Diyos ko. Paano ba kasi siya? Ay, naku. Sige na, bilisan mo na yung inuutos ko. Inayos ng matanda ang pagkakahiga ni Jessel. Itinaas niya rin kaunti ang ulo nito at saka nilinis ang katawan. Gamit ang maligamgam na tubig, hinilot niya ang babae hanggang sa lumabas ang mga natitira pang dugo sa kaloob-looban nito. Nilagyan niya rin ng mainit na dahon ng bayabas ang tiyan ni Jessel para higupin ang nararamdamang sakit. Ang mga dugo naman sa kumot maging ang sanggol ay ibinalot ng matanda sa malinis na tela, saka yun dinasalan. Kinabukasan, tanghaling tapat na nang magising si Jessel. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang iginala ang paningin sa buong paligid. Napahawak din siya sa kanyang noo nang mapansin ang mga dahon ng bayabas na nakapatong doon. Nagulat at napaluha naman siya nang hawakan niya ang kanyang tiyan na lumiit na ang pagkakaumbok at lumambot na rin yun. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Iha, mabuti at gising ka na. Kumalma ka muna. Eto, inumin mo ito.
kailangan yan. Lumayo ka sa akin. Nasaan ang anak ko? Kumalma ka lamang, iha. Hindi makakabuti sa iyo ang pagwawala. Alam kong masakit, pero kailangan mong tanggapin na wala na siya. Hindi maaari. Ayoko. Ibalik niyo siya sa akin para maawa niyo na. Huwag kang mag-alala. Nandyan lamang siya. Sa ngayon, inumin mo muna ito. Kung tatanungin mo kung anong tawag dito, tinatawag namin itong tsaang gubat. Ginagamit bilang panlinis ng matres at gamot sa pananakit ng tiyan. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Nako, huwag ka munang tumayo, iha. Hindi niyo ba ako naririnig? Akin na sabi ang anak ko. Dahil sa sigaw ni Jessel ay agad na kumilos ang matanda. Ibinigay niya ang tela kung saan nakabalot ang anak nito na hindi pa lubusang buo. Walang tigil sa paghagulhol si Jessel nang makita at hawakan ang nasabing tela. Dinamayan naman siya ni Lita na maiyak-iyak na rin dahil sa sitwasyon ng babae. Kailangan na natin siyang ilibing mamaya, kasi kung hindi, baka magkaroon na siya ng amoy. Demonyo yung Arnel na yon. Pinatay niya ang anak ko. Wala siyang awa. Maburok sana siya sa impyerno. Mawalang galang na, iha. Sino yung sinasabi mong Arnel? Siya po yung lalaking gumahasa sa akin. Hayop siya. Mamatay na sana siya. Kay sama naman pala ng ginawa niya sa'yo. Naiintindihan ko yung pagkamuhi mo. Sige lang, umiyak ka, ilabas mo ang iyong nararamdaman. Marami pang ikinuwento si Jessel kay Lola Lita. Sinabi niya ang lahat mula sa umpisa hanggang sa siya'y mahimatay sa kalsada. Walang tigil ang babae sa pagmumura kay Arnel dahil sa ginawa nito sa kanya, maging sa kanyang biyanan na si Teresa. Nahula niya ay binawian na rin ng buhay matapos saksakin at bugbugin ng lalaki. Nang magsimulang magtakip silim ay inilibing na ni na Jessel at Lola Lita ang sanggol sa likod ng kubo. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na rin si Bobong na may bitbit na mga plastik ng ulam. Ate Jessel, buti gising ka na. Nakikiramay po ako. Kahit po napakahirap tanggapin, laban pa rin po, ate, ha? Magpakatatag lang po kayo. Huwag po kayo mag-alala, nandito lamang kami ni Lola Lita para sa inyo. Hindi ka namin pababayaan, ate, promise po yan. Salamat, Bobong. Siya nga pala, Lola Lita, may tanong lang po ako. Sige lang, Jessel. Ano ba yon? Bakit ang dami pong mga garapon dito sa inyo? Ano po yung mga laman na yan? Insekto po ba yan? Medyo nakakaagaw pansin lang po talaga. Magandang tanong yan, Ate Jessel. Sige na, Lola. Sagutin mo na. Doon ka muna sa labas, Bobong. Ay, nako. Maha-high blood talaga ako sa'yo pag nandito ka. Grabe naman kayo, Lola. Ituro niyo na kasi sa akin yan. Pero, sige, Ate Jessel, sa labas po muna ako, ha. Tumango na lamang ang babae bilang tugon habang umiinom ng pinakuluang luya. Umupo naman ng maayos si Lola Lita at saka malalim na bumuntong hininga bago nagsalita at nagkwento. Nung ako'y dalaga pa, kilala ko bilang magaling na kumadrona dito sa aming lugar. Kaso natigil nung ako'y nakapag-asawa na. Yung asawa ko naman ay taga Siquijor. Ang lahi nila ay kilalang-kilala bilang mambabarang. Alam mo ba kung ano ang mambabarang, Jessel? Naiisip mo na siguro kung ano yon, hindi ba? Yun po bang gumagawa ng mga ritual o gumagamit ng manika para kontrolin ang isang tao? Oo, parang ganoon na nga. Yung asawa kong si Henner ay mahilig mangolekta ng iba't ibang mga insekto para gamitin sa pambabarang. Marami kasi siyang kliyente noon na nagpapatulong sa kanya. Kaya ayun, nag-iipon siya ng mga ganito. Tinuruan niya rin ako kung paano ang pambabarang.
para bago siya mamatay ay maipasa niya sa akin ang kaalaman at kasanayan ng kanilang lahi. Kahit po ba walang perang kapalit, tutulungan niyo po ba ako? Oo naman. Kung nagbibigay, tatanggapin. Kung wala naman, wala rin problema. Hindi ba't ang mga ganyan ay may mga libro po kung saan nakalista rin ang mga dapat gawin at mga alituntunin na dapat sundin, pati na rin yung mga ritual na sasambitin? May ganoon po ba kayo, Lola Lita? Oo, meron din naman. Bakit mo natanong? Gusto mo bang subukan? Mapanganib po bang maging mambabarang? Sobrang mapanganib, iha. Lalo na kung may mambabarang din nakakalaban sa'yo. Pero kung mabuti ang puso mo, hinding-hindi ka nila matatalo. Pwede niyo po ba akong turuan? Ha? Sigurado ka ba? Hindi po ako takot sa mga panganib na ganyan. Kung mamamatay man ako, kahit papano maipaghiganti ko man lang si Nanay Teresa at ang baby ko. Ay siya, sige. Ikaw ang bahala. Basta, kailangan mo munang magpalakas. Opo, salamat po. Hindi na ako makapaghintay na makapaghiganti. Sa mga lumipas na araw, pinilit ni Jessel na magpalakas at magpagaling. Nang sa gayon ay maturuan siya ni Lola Lita ng kasanayan tungkol sa pambabarang. Makalipas ang 1 buwan, nakabisa niya na ang iba't ibang ritual at orasyon, maging ang ibang taktika na mas malupit pa kesa sa normal lamang na mahika. Ate Jessel, saan ka pupunta? Uuwi na ako kina Nanay Teresa. Ha? Sigurado po ba kayo, ate? Oo, huwag ka mag-alala. Hinding-hindi na makakalapit sa akin ang Arnel na yon. Subukan lang niya. Wala pang 5 segundo, patay siya sa akin. Sige po, ate. Mag-iingat po kayo, ha? Tanging pagtango lang ang isinagot ng babae bago siya umalis ng bahay. Bit-bit ang malaking plastik na naglalaman ng maraming garapon ng mga insekto. Nang siya ay nasa kalsada na, agad siyang sumakay ng tricycle at bumaba lamang sa gilid kung saan may maliit na daan papasok sa lugar ni Nanay Teresa. Nang makarating sa bahay, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mapait na dinanas sa kanyang bayaw. Kahit na medyo nanginginig ang mga kamay, ay lakas loob na pinihit ni Jessel ang seradura ng pintuan. Hindi yun nakalak kung kaya't nakapasok siya sa loob. Ang linis Grabe din ang hayop na yon. Wala talagang iniwang ebidensya. Utak kriminal talaga. Sabi pa niya habang sinusuyod ang kabuuan ng bahay. Pumasok siya sa kanyang kwarto at hinanap ang cellphone na pagmamay-ari ng kanyang biyanan. Nakita niya lamang yon sa drawer kung kaya't agad-agad niya yung ibinulsa. Pumunta naman siya sa sala kung saan nakapatong sa malaking cabinet ang picture frame ni Arnel. Agad niya yung kinuha at malakas na ibinato sa sahig, dahilan ng pagkabasag noon at pagtilapon ng ilang bubog. Dahan-dahang inilabas ni Jessel ang mga garapong dala, saka yun sinimulang buksan. Ibinuhos niya sa litrato ni Arnel ang 3 garapon ng dugo ng manok, kasabay ang pagbulong niya ng orasyon. Pinakawalan niya rin ang mga linta na mabilis na sinipsip ang dugo, maging ang litrato ng lalaki, na noon ay nagsimula ng mapunit. Sunod naman niyang pinakawalan ang maliliit na alupihan, itim na langgam at maging ang mga bulate sa lupa. Wala siyang tigil sa pagriritual habang nakatingin sa pagmumukha ng lalaki na noon ay unti-unti nang nalulusaw. Lumabas siya ng bahay at pinakawalan ang 12 ng bubuyog, langaw at lamok. Bago niya buksan ang garapong pinaglalagyan noon, binulungan niya pa ang mga insekto ng kung anong Latin na salita, saka humalakhak na pinakawalan ang mga yon. Makalipas ang ilang sandali, maluha-luha niyang tinawagan ang kanyang asawa at ibinalita ang mga nangyari.
maging ang pagkawala ng kauna-unahan nilang anak. Samantala, nakapatong ang mga paa ni Arnel sa lamesa habang tinutungga ang isang bote ng alak. Sa loob ng 1 buwan ay hindi mawala sa kanyang isipan ang pangambang anumang oras ay maaari siyang makulong. Nang gabing kanyang sinaksak sa leeg ang kanyang ina, ay sinubukan niya pang habulin si Jessel, ngunit hindi niya yon naabutan. Sa takot na mahuli ng mga pulis, ay inilagay niya sa loob ng sako si Teresa, saka yun inilibing sa likod bahay, sa bahaging masukal at puro damo. Siniguro niya ring hindi yun makikita ni numan. Nilinis niya rin ang buong bahay upang walang makitang ebidensya laban sa kanya. Umalis siya roon at umuwi sa kanyang asawa at mga anak na walang kaalam-alam sa kanyang ginawang krimen. Inom na naman? Diyos ko naman, Arnel. Nakukuha mo pa talagang uminom, ha? Wala na nga tayo makain eh. Ano ba? Nakikinig ka ba sa akin? Ay, ano ka ba naman, Sanya? Di maghanap ka. Huwag mo ako idamay sa init ng ulo mo. Kaya aga-aga nakakabwisit ka eh. Mamatay ka na sana, para wala na kaming sakit sa ulo. Ano sabi mo? Ha? Puro problema lang ang binibigay mo sa akin. Sana mawala ka na lang. Sana hindi ka na bumalik. Sana hindi na lang ikaw ang naging... Ha? Hindi na naituloy pa ng babae ang kanyang sasabihin nang makita niyang biglang bumula ang bibig ni Arnel. Kasunod noon ang pagputi ng mga mata nito na naging pula rin kalaunan. At ilang minuto pa ay sumirit doon ang masaganang dugo. Mula sa ilalim ng lamesa, gumagapang sa katawan ng lalaki ang maraming linta. Lumalabas din yon mula sa bibig nito. Sa labas naman ng bahay ay tila nagmamarcha ang maraming langgam papasok doon. Tulungan mo ako, Sanya! Sambit ni Arnel sa kanyang asawa. Hindi siya pinakinggan noon, bagkus ay iniwan na lamang siyang mag-isa. Nagmamadaling tumakbo palabas ang babae kasama ang mga anak nila na walang tigil sa pag-iyak dahil sa nakakakilabot na nasaksihan. Ilang minuto ang lumipas ay pumasok sa bahay ang maraming bubuyog, maging ang mga lamok na nakamamatay. Dinumog ng mga insektong yon ang katawan ni Arnel, na ng mga sandaling yon ay nalalapnos na at nabibitak na ang balat. Lumalabas sa kanyang katawan ang kulay berdeng likido na may halong mga alupihan. Ilang oras din pagka-rescue sa kanya ng mga taga-barangay, dinala siya sa ospital. Patuloy pa rin sa paglabas ng bula sa kanyang bibig hanggang sa siya'y bawian na ng buhay. Wala pang 1 araw, ngunit inuuod na ang kanyang katawan. Unti-unti na yung nabubulok at kinakain ng mga bulate. Nakonsensya naman ang asawa ni Arnel sa mga pinagsasabi niya sa lalaki. Ngunit nang malaman niya kay Pablo ang kasamaang ginawa nito kina Jessel at Teresa, halos araw-araw niyang kinasuklaman ang asawa. Sa mga lumipas na araw, naging matiwasay na ang buhay ng pamilya ng lalaki. Samantala, tulala ka na naman, mahal. 5 buwan na mula nung mamatay ang anak natin at si nanay. Pero hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako ng mga pangyayaring yon, Pablo. Hindi lang ikaw ang nawalan. Ako rin, Jessel. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa mga nangyari. Kung hindi lang ako umalis, di sana naprotektahan ko pa kayo. Nangyari na yon. Huwag na lang nating alalahanin pa. 3 buwan na sana yung anak natin ngayon. Kung hindi lang siya kinuha na maaga sa atin, pero siguro may rason ng Diyos kung bakit nangyari sa atin to. Masakit man pero kailangan nating tanggapin at kailangan nating magpatuloy sa buhay. Basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan kahit ano pang pagsubok ang dumating sa atin. Makalipas ang 5 buwan, mula nang mangyari ang insidenteng nakamarka na sa puso at isipan ni na Jessel at Pablo,
Masakit man ang ala-alang naranasan nila, ngunit patuloy pa rin silang bumabangon para sa kinabukasan na naghihintay. Nakita nila ang bangkay ni Teresa sa tulong ng mga otoridad. Inilipat nila yon sa sementeryo at binigyan ng payapang libing. Makalipas lamang ang 1 linggo, ay bumalik na sila sa kanilang probinsya kung saan sila mismo nakatira. Nandoon pa rin ang puot at pighati na kanilang nararamdaman. Ngunit sa mga nagdaang araw ay unti-unti na nila yung pinakakawalan. Magmula nung araw na yon ay namuhay na sila ng tahimik at mapayapa. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa ating channel. Maraming salamat po, una pa lang, sa inyong walang sawang pagsuporta. Dahil dyan, meron tayong shout-out. Simulan po natin sa mga taga-Bulacan from Kim Seika. Hi po kay Jayan Avis, kay Chris Alcantara, kay Chloe Abalos, kay Vicky Yabut. Hi kay Cecil Vlog, kay Clive Dubalan, kay Rosemary Casonete, kay Ami Viray. Hi din po kay Babes Medel. Hello kay Sydney Crosswind, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Tessie Reyes. Hi po kay Belen Malbas, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hello po kay Noriel Pascual, kay Emelita from Taguig. Hi kay Red 925. At hello din po kay Chander de Guzman, kay Shauma TV, kay Edgardo Fontanilla, kay Caroline Doong. Hi din po kay Jerilyn Byron, kay Pinky Ko, kay Aubrey, Sabrina, Nicole, Ricardo from Leila, Indoy. Shout out din po kay Teresa Barcelona, kay Elizabeth Dungka, kay Rosie Inocencio. Hi kay Mary Jane Constantino, kay Lady Dam, kay Natalie Manalang, kay Kel E. Rodis. Hi din po kay Regan Machico, kay May Talurong, kay Alejandro Bolante, kay Mayan Collantes, kay Candida de Balucos, kay Beth Mercado, kay Vivian Baterbonia. Hi din po kay Leonora Consensino, kay Emma Dumato, kay Shirley Villanueva and sa Villanueva family. Hi din po kay Mercy Grace Sioting. Hi kay Margie Banosong, kay Jima Pendon, kay Marisa Villanueva, sa Grefaldia Ledesma Imperial at Transporto family from Maria Grace Grefaldia. Hi po kay Triple 1989. Hi kay Chloe Abalos, kay Jerilyn Byron, kay Nympha Esteban. Nagpapaulit-ulit na ba ako? Hi din po kay Gemstone Claro, kay Mirna de Jesus, kay Sabel Tayong from Paldox. Hello po kay Jesus Alegre, kay Isay DS. Hi kay Federico Ganagana, kay Joel Marasigan, kay Jem De Hapin, kay Edmar Francisco. Shout out po kay Sheena Jane Cablay, kay Tita Serrano, Kurt Mina, Girly Geroche, kay Carlota Gonzales, kay G. Yong, kay May Espiritu, at syempre kay Faith Bulagay. Sa mga hindi po nabanggit, marami pa po tayong videos. Sa susunod na po yung iba. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.